Yan, nakita ko ay halos nakapasok na rin ang ilang mga young people sa ating Google Meet. Muli ay isang mabiyayang gabi sa ating lahat. Purihin ng Diyos sapagkat sa mga ganitong kaparaanan ay tayo ay nakakapagpatuloy po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos kasama ang mga young people. At para sa ating pagsisimula ay ating awitin itong naka-flash sa ating screen doon sa krus. Purihin ng Diyos sa ating inawit at sa oras na ito, sa ating pagpapatuloy ay tayo ay mananalangin at kausapin natin si Brother Braille na pangunahan tayo sa opening prayer. Sige, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po para sa gabi na muli niyo pong ibinigay sa amin upang makapagtipon, bagamat online lamang, at makapag-aral ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa oras na binibigay niyo po sa amin at sa mga nakakadalo po dito sa online Bible study. At maraming salamat din po at sana po ay gabayan niyo po kami sa pag-aaral na ngayong gabi na ito. Maraming salamat din po at sana po ay gabayan niyo rin po ang inyong gagamitin na tagapagturo ngayong gabi. At sana rin po ay
Samahan nyo rin po ang mga wala pa po rito sa pagtitipon na ito. Yun lamang po, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Ching, sa panguna sa panalangin. At dahil ito ay Bible study, ay ihanda ng ating mga notes para sa mensahe na ating mapapakinggan sa gabing ito, maging ang ating mga puso at kaisipan, at akin nang ibinibigay sa ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agaraw. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, at patuloy ay pagpapasalamat sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon sa pagbubulay sa Kanya pong mga salita. At ang ating pong pag-aaralan ay makikita natin dito po sa Aklat ng Mga Awit sa Psalms chapter 73. Babasahin ko na lamang ang verse 23. Psalms 73 verse 23. Kung atin nang nakita, aking babasahin, sabi, sa salin na aking hawak, kayon may laging sumasa iyo ako, iyong inalalayan ang aking kanan. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Tayo ay minsan pang manalangin. Amang banal na makapangyarihan at dakila po sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat po Diyos sa muli pong gabi na binigay niyo po sa amin. Paggamit kami nasa aming pong mga tahanan, pinintulot niyo po na magtipon kami via online. Patuloy po ang inyo pong banal na spirito nawa ang manguna po sa amin. At naway linisin at dalisan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming pong mga motibo, ang aming pong kalooban. At naway buong daya po namin tanggapin ang inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Sa inyo pa namin pinagkakatiwala ang ating samutiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ay isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Bagamat itong ating pag-aaralan ay itong buong chapter ng Psalms 73. Tingnan natin sa ating mga maikling panahon kung atin siyang matapos. Marahil bago tayo mag-umpisa sa pagbubulay, meron akong katanungan sa bawat isa sa atin. Naranasan na ba natin na ikumpara ang ating sarili sa mga iba or ipagkumpara tayo sa iba? Naranasan na ba natin yung have you ever been compared yourself to others? Yung mga ganung pagkakataon. Marahil yung word, alam niyo ba, ngayong isa sa mga sikat na mga salita sa mga kabataan, yung word na sana all. Ayan. Ang isa sa mga pinanggalingan niyan, yung tinatawag na comparison, no? Pagkukumpara. Meron daw dalawang posibilidad na outcome kapag kinukumpara natin ang ating mga sarili. Number one, una is yung kapag kinukumpara mo yung sarili sa iba, manliliit ka. You will be discouraged. Kasi sa ayaw mo at sa hindi, sa ayaw po natin at sa hindi, meron at merong tayong makikitang mas nakahihigit sa atin. No? Mas mayaman, mas may kaya, mas may abilidad, mas maraming talento, mas sikat. Kaya kung titingnan natin, kapag kinukumpara natin yung ating sarili, number one, pwede tayong
manliit or ma-discourage. Pangalawang outcome is yung tinatawag na matututo tayong magmalaki o yung pride o yung tinatawag na, ay, nakahihigit ako sa kanya. Mas magaling ako sa kanya. Mas mabuti ako kaysa iba. Mas okay naman ako, no? Kaya sa mga oras pong ito yung titignan natin, no? Meron kasing isang character dito sa ating pag-aaral na dahil sa ganun ng kanyang ginawa, ikinumpara niya yung kanyang sarili, kinumpara niya sa iba. Ito yung kanyang mga naranasan. Sa mga oras na ito, nawa matutunan natin na bukos kaysa magkumpara tayo, kaysa sabihin natin lagi, sana all. Ang mas maganda, focus natin ang ating mga puso't isipan sa Diyos at Siya ang tutulong sa atin sa tamang perspective kung paano natin titignan ang ating sarili at ang iba. Siguro, sa tulong at biyaya ng Panginoon, yan ang ating pag-aaralan. Umpisahan natin dito sa Awit chapter 73, verse 1. Ang sabi niya dito, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga malinis sa puso. No, dito makikita natin si Asaph. Si Asaph po kasi isa sa mga manunugtog, isa sa mga itinalaga ni Haring David na mga maglilingkod sa templo, na isa sa mga kanyang gawain ay ang music, no? Parang sa music po siya. At itong 73, siya ang ginamit ng Diyos upang kanyang maisulat ito. Ang sabi ni Asaph, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga malinis sa puso. Number 1, dito makikita natin na alam niya na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay higit sa lahat. No? Pero, pansin na natin itong verse 2, bigla siyang nag-shift. Sabi niya, ngunit tungkol sa akin. Ayan, no? Dito niyo po, makikita natin dito. Kasi gusto ko pong makita natin, una, the reasons of Asaph's discouragement. Mga dahilan bakit na-discourage Asaph. Sa verse 1, nakita natin, alam niya na mabuti ang Diyos. Alam niya na mapagmahal ang Diyos. Pero verse 2, ano pong makikita natin dito? Ngunit tungkol sa akin, sabi niya, ang mga paako'y halos mahiwalay, ang mga hakbang ko'y kamuntinang nangadulas. Dito makikita natin na si Asaph, in his knowledge, alam niya ang tungkol sa Diyos. Pero nakakalungkot, he looks in himself. Tinignan niya yung sarili niya. Imbis na tumingin po siya sa Diyos, ang ginawa po niya, tinignan niya ang kanyang sarili. At anong nangyari po? Ang sabi niya dito, sapagkat ako'y, sabi niya, ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos mahiwalay, ang mga hakbang ko'y kamunti ng mga tulas. Dito nag-umpisa ang kanyang discouragement. Verse 3, tingnan niyo ito, sapagkat ako'y nanaghili sa hambog nang aking makita ang kaginhawaan ng masama. Dito makita natin yung word na ginamit niya sa English, sabi niya, for I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Parang kung gagawin natin to sa modernong pananalita, sana all, parang ginamit niya yun. No? Nainggit siya sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Bakit? Anong dahilan? Una, tinignan niya yung kanyang sarili. Tapos, tinignan niya yung iba. At anong nakita niya? Mas higit
at mas maunlad ang mga ibang nakikita niya sa kanyang sariling paningin. No? At dito makikita natin, una, nakita po natin, no, tumingin siya sa kanyang sarili. Na-discourage siya. Tumingin siya sa iba. Na-discourage siya. When we look within, we will be discouraged. And then when we look without, we will also be discouraged. Kaya ito po, no, ito yung mga bagay na kina-discourage niya, sorry. We will be discouraged. Kina-discourage po niya. Sabi po dito sa verse 3, ako'y nanaghili sa hambog ng aking makita ang kanyang makita ang kaginhawaan ng masama. Dito makita natin yung physical, material na aspect. Yun yung kanyang nakita. Pangalawa, nakita natin nung tinignan niya yung iba, no, yung material aspects ng iba. Sa verse 4, sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. No? Marahil napapansin niya, siguro dahil nga marami silang resources, materially, sila ay marami, long life and good health compared to others. Possible compared sa kanya, nung tinitignan po niya to. No? Ito naman yung kanya physical health. No? Parang mas mahaba yung buhay nila. Para alam niyo, minsan totoo yan sa panahon natin eh. Tingnan niyo po, sobrang mahal ang pagkakasakit. Kaya nga totoo yung kasabihan, health is wealth. Kasi ang mga sakit ngayon, matitindi. At kapag na-hospital ka, kung wala kang pera, sabi nga, itsapuera ka kung ikaw ay sa public. Kung naman sa private, mamumulubi ka talaga. No? Next, dito sa verse 5. Sa pakiwaring niya, sa kanyang pag-o-observe, sabi niya sa verse 5, sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang mga tao, na hindi man lang sila nangasasalot na gaya ng ibang mga tao. O yung mga hindi nakakilala sa Diyos, yung mga masasama, parang sinasabi niya, bakit sila parang walang problema? Parang walang mga binibitbit, parang walang mga pagsubok. No? Hindi tulad ng iba. No problems and troubles. Verse 6. Kaya't kapalalo ay gaya ng kwintas sa kanilang leeg, tinatakpan sila ng karahasan na gaya ng bihisan. Dito makita natin, no? Kung sino po yung mga unbeliever, kung sino yung mga hindi nakakilala sa Diyos. Andun yung pride. Sila yung mga, sorry po sa aking mga gagamiting salita, yung mga mayabang, nagyayabang. Ha? Ngayon, usok-uso sa atin yung post, yung pinopost natin lahat. Makikita natin, marami sa social media, nakabili siya ng bagong ganito, bagong sapatos, bagong cellphone, bagong mga ganyan. Pinopost niya. Buti sana kung ipopost niya, sasabihin niya, salamat sa Diyos sapagkat ito'y pinagkaloob niya. Pero kadalasan, pinopost nila yon dahil nga sa pride at sa gusto nilang ipagyabang. Parang ito yung nakikita ni Asaph sa mga panahon niya. No? Yung mga unbelievers, bakit sila pa yung maunlad? Walang problema. Malulusog, mahaba buhay. Tapos sabi dito, verse 7, ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Sila'y mayroong higit kaysa sa mananasa ng puso. No? Sabi dito, they have what they desire and even more. Lahat ng gusto nila, nakukuha nila. Lahat ng desire nila, nabibili nila or kinukuha nila. Parang itong si Asaph ng mga panahon niya, parang na-imagine natin, no? Parang sinasabi niya sa sarili niya, sana all. Parang mga ganun. Tapos dito po, tingnan natin. Verse 9. Kanilang inilagay ang kanilang bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay lumalakad sa lupa. Ito yung they say what they want to say, kahit
ito ay hindi totoo, kahit ito'y punong-puno ng pagkakahambog or pagyayabang or mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. No? Pinakikinggan naman sila. No? Kaya minsan ang dami kong nakikita sa social media, no? Ang daming mga quotation ng mga mayayaman, quotation ng mga sikat, quotation ng mga successful sa negosyo, sa anumang mga larangan. Nahiwalay sa Diyos. Nakakalungkot. At dito, verse 10, kaya't ibinabalik dito ang kanilang bayan at tubig ng punong saro ay nilalagot nila. Okay, siguro malalim itong mga pagkakahulugan niya. Ngunit ang saro o ang cup sa Bible, ang interpretation niya ay happiness. No? Kaya parang sinasabi ni Isaac, buti pa sila masasaya. Masayang-masaya sila sa buhay na to. Wala silang problema. Lahat ng gusto nila, nakukuha nila. Lahat ng gusto nilang sabihin, nasasabi nila. Pinakikinggan sila ng sanlibutan. Nagiging health, nagiging yung kanilang wealth, at nagiging mapagmalaki at mapagmataas. Nakakalungkot po. Verse 11, ito po yung nakakalungkot sa lahat. At kanilang sinasabi, paanong nalalaman ng Diyos? At may kaalaman ba sa kataas-taasan? Ito yung they don't fear God. They do what they want to do without God. Walang takot sa Diyos. Wala silang pinapakundanganan. No? Ibig sabihin po nito, hindi nila kinikilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya nga hatol sa kanilang mga sinabi, mga ginawa, at mga gagawin. At ito po, verse 12, narito ang mga ito ang masama at palibasay laging tiwasay, nagsisilago sa mga kayamanan. Parang, bakit gano'n? Sila pa yung successful. Sila pa yung magandang buhay. Diba? Ganitong nakikita yan ni Asa. No? Ganyan nang nakikita. Anong tinignan niya yung mga unbeliever? Tinignan niya yung physical, yung financial, at material nilang mga kalagayan. At ito po yung nakakalungkot. Nakita niya na itong mga hindi po mananampalataya ay ginagawa nila yung kanilang gustong gawin. Ginagawa nila ang kanilang anumang naisip. Pinakikinggan sila. Sikat sila. At mga successful sila. Kaya uulitin ko, marahil nasabi ni Asa, kung nasa panahon natin siya ngayon, sana all. Ano pong nangyari sa kanya nung ganito yung kanyang pananaw? No? Una, nakita natin nung tinignan niya yung kanyang sarili, nung tinignan niya yung iba. Ano pong naging bunga nito? Verse 13. Basahin natin yung verse 13. Ang sabi rito, tunay na sa walang kabuluhan ay nilinis ko ang aking puso at tinagwasan ko ang aking mga kamay sa kawalaang sala. He thought that his sacrifices to live a life of purity is all in vain. Parang sinasabi niya, bakit ako? Namumuhay ako sa kalooban ng Diyos, hinahanap ko ang kalooban ng Diyos, umiiwas ako sa kasalanan. Pero bakit ganito? Na-discourage si Asa. Kumusta po tayo ng mga kabataan? Dito po, sa verse 14, gusto kong ituloy din natin. Sabi niya,
sapagkat buong araw ay nasalot ako at naparusahan tuwing umaga. He thought that he has always all the problems. Yung isip niya, ang dami-dami niyang problema, ang dami-dami niyang pagsubok. Ang daming pinapaintulutan ng mga ng Diyos na mga kabigatan sa kanyang buhay. At sabi niya sa verse 14, sa verse 15, kung aking sinabi ako'y magsasalita ng ganito, narito ako'y gagawang may karayaan sa lahi ng inyong mga anak. No? Sabi nga, for I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy. Dito, he fears saying and standing for the truth. For truth offends sinners. At ganito niyang tinitingnan yung mga bagay-bagay dahil na-discourage na siya, naging timid na siya, biglang parang masigit pa yung mga unbeliever. Bakit sila? No? Verse 16, he was deeply discouraged. Nang aking isipin kung paanong aking malalaman ito, ay napakahirap sa ganang akin. No? Ginamit niya yung, when I thought to know this, it was too painful for me. Sabi ni Asaph. Alam po natin, sometimes, sa buhay po natin ito, discouragement starts when we look within sa ating mga sarili. And when we look without sa iba. When we compare and see that unbelievers have better life than us in this world. Sometimes we ask, bakit sila pinagpapala? Bakit sila maraming kayamanan? Successful sa buhay? Bakit sila pang walang problema? Walang struggles? Kung sila mga estudyante, pumapasa sila ng walang effort. Marami silang mga kaibigan. Marami silang followers. Marami silang mga sharers. Marami silang likes. Ang bilis nilang makuha ang gusto nila sa work, sa pag-aaral. Bakit ako? Minsan ganyan yung nagiging kaisipan ng bawat isa sa atin. Hindi lamang ng mga kabataan, kundi madalas ng mga mananampalataya. Pero tandaan natin, sabi sa John chapter 16 verse 33, sinabi na ng ating Panginoong Hesus, John 16:33, sabi rito, ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Sometimes nakakalimutan natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sa mundong ito, Christian life is not a life na lahat ay ups. Marami din itong down. Hindi lahat puro mga blessings. Dumarating din ang mga problema at mga pagsubok. At kapag mayroon tayong problema po at pagsubok, tapos tumingin tayo sa sarili natin, saka tayo tumingin sa iba, anong mangyayari? Katulad ng nangyari kay Asaph. Discouragement. Disappointments. Fear. Kalungkutan. Kaya nga, kumusta po tayong mga believers, tayong mga mananampalataya? Kumusta po tayo? Palagi po natin, dun po nagtapos itong mga isinulat ni Asaph. Discouraged lang ba siya?
Actually, gusto ko rin pong makita natin. Number 1, nakita natin the reasons of Asaph's discouragement. Number 2, gusto ko makita natin the realization of Asaph's toward God. No? Ano ba yung na-realize niya nung nag-umpisa siyang tumingin sa Diyos? Ituloy po natin. No? Sa verse 17, tingnan niyo po, no? Verse 16, nang aking isipin kung paanong aking malalaman ito, ay napakahirap sa ganang akin. Pero dito sa verse 17, ang sabi niya, hanggang sa ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. He started to look upward, hindi within, hindi outward, kundi upward, to look to God. No? Sanktuaryo. No? So, sa mga panahon ni Asaph, ito ang tabernakulo, ang templo. Sa panahon natin, wala nang physical na templo. Sapagkat nung tinanggap natin si Jesus bilang ating sariling tagapagligtas at Panginoon, sa pananahan ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin, tayong naging templo ng Diyos. Kaya ang sanktuaryong tinutukoy dito sa mga panahon natin, ito ang presence of God. Ito yung presensya ng Diyos. Ito yung ating mga personal prayers. Ito yung ating mga personal reading and meditation of God's Word. Ito yung mga personal fellowship natin sa Kanya. Yung ating pinag-aralan dati na quiet time. At ito yung mga fellowship din natin sa isa't isa bilang mga mananampalataya. Kaya nung nakita ito ni Asaph, sabi niya, nung siya'y magbalik sa Diyos, nung tinignan niya ulit ng Diyos, at pumasok siya sa sanktuaryo ng Diyos, sa presensya ng Diyos, doon nalinawan ng kanyang puso at isipan. Doon nalinawan ng kanyang kalooban. Na ano po ito? Verse 18 hanggang 20. Gusto kong mabasahin. Tunay na iyong inilagay sila sa mga madulas na dako, yung inilugmok sila sa kapahamakan. Kung paano naging kapahamakan sila sa isang sandali. Sila'y nilipon na lubos ng mga kakilabutan. Ang panaginip sa pagkagising sa gayon, O Panginoon, pag gumising ka, iyong hahamakin ang kanilang larawan. Sapagkat ang puso ko'y namanglaw at sa aking kalooban ay nasaktan ako. Dito makikita natin yung pong he realized the end of the unbelievers. Nare-realize po niya ano ba ang wakas ng mga hindi mananampalataya sa ating Panginoon. At anong kanilang wakas? Sabi po dito, he realized the end. In just a moment, everything will vanish. Sa isang kisap mata, sa isang mabilisang pagkakataon, maaaring maalis lahat ng kanilang mga tinatangkilik. At alam niyo po, ang sabi nga ng ating Panginoong Hesus, aanhin mo kung makamtan mo man ang buong mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ang sabi niya ng ating Panginoon, kahit ba ikaw pa yung magmay-ari ng buong mundong ito, kahit makuha mo lahat, kayamanan, karanyaan, kasikatan, katanyagan, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa dahil hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoong Hesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Anong sabi po rito? Sabi ng Panginoon, ano ang iyong maibibili sa iyong kaluluwa? Sabi niya. Realize po ito ni Asaph, no? Na pwedeng sa isang iglat, mawala ang lahat. Yung lahat ng pinananalikan, tinatangkili ng mga hindi mananampalataya. At dahil dito sa verse 21, ang sabi dito, sapagkat ang puso ko'y namanglaw at sa aking kalooban ay nasaktan ako. Thus my heart was grieved and I was pricked in my veins. Dito nakita po natin yung salitang naranasan ni Asaph. Na-realize niya yung malaking pagkakamali niya. Kanina nasaktan siya dahil wala siya ng mga bagay na iniisip niyang meron ng iba. Dito nasaktan siya
dahil na-realize niya yung kanyang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Kaya alam niyo po, ito yung totoong repentance eh. Yung totoong repentance, yung alam mo, malulungkot ka dahil sa ginawa po nating kasalanan. Ganyan po ang nakita ni Asa. Verse 22. Sa gayoy naging walang muwang ako at musmos ako'y naging gaya ng sa hayop sa harapan mo. Dito makikita natin yung humbleness. Na-realize niya, akala niya alam niya lahat. No? Doon sa verse 1, kung babalikan natin, tunay na ang Diyos ay mabuti. Nasa mind lang niya. Pero dito, nakita natin, na-realize niya, hindi pa pala niya alam lahat. Kaya nga sabi nga ni Pablo sa mga Korinto, ang sino mang magsabi na alam na niya ang lahat, ay wala pang tunay na alam. At ang sino mang magsabing hindi pa niya alam, ay nalalaman na niya. The more he knows, the more he humbles himself. Alam niyo po, sa sanlibutan, hindi po eh. Sa sanlibutan, baliktad. Kada dumarami yung alam, kada dumarami yung pinag-aralan, nagiging mapagmataas, nagiging mapagmalaki. Pero sa harapan ng Diyos, kapag lalo nating nare-realize ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabanalan, lalo nating nare-realize yung ating pangangailangan sa Kanya. Yung ating kawalang kabuluhan kung tayo wala sa Kanya. Kung tayo wala sa Panginoon. At dahil naranasan ito ni Asaph, nagsisi siya, nagpakumbaba siya. Sa verse 23, ito po yung ating verse. Gayunman, ang sabi niya, nevertheless, I am continually with thee, thou hast holden me by my right hand. Dito makita natin, na-realize ni Asaph, siya ay safe and secure sa Panginoon. God is always with him, even in troubles. God holds his hands. Tingnan natin, no? Hindi niya sinabing, hinahawakan ko ang kamay ng Diyos. Hindi. Ginamit niya yung salitang, iyong inalalaya ng aking kanan. Thou hast holden me by my right hand, sa verse 23. Ang ibig sabihin ng Diyos ang umahawak sa kanya. Bakit? Sapagkat ang Diyos kailanman hindi niya bibitawan ang kanyang hawak sa bawat mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Naalala ko tuloy, minsan kasi ay sinasama ko ang aming baby, ang aming anak, si Era, sa pagbili ng pandesal. Tumatawid kami dito sa may highway dito sa settlement. At isa sa mga ginagawa ko, hindi ko inaalis yung hawak ko sa kanyang mga kamay. No? At tinuturuan ko siya kung paano siya tumawid. Kasi kung siya nga hawak sa aking kamay, posibleng magbitawan niya yun. At siya mapahamak. Higit pa po roon ang kamay ng Diyos. Sa paghawak niya sa ating mga kamay, sa ating mga buhay, double security yan. Sabi niya sa John chapter 10, hawak niya ang ating kaligtasan, ng ating Panginoon Jesus, at hawak din ng Ama. We are safe and secure in God. And God is always with us in times of troubles. At sa verse 24, ito po yung na-realize niya. Iyong papatnubayan ako ng iyong payo at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. God will lead him and God assures his destiny, which is glory. Sa Romans chapter 8 verse 28, alam ko familiar po ito naman talata sa atin. Ngunit gusto ko po siyang basahin.
Romans 8:28-29 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po niya, ito ang kalagayan ng isang mananampalataya. Sabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alansunod sa kanyang nasa. Sapagkat siyaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At siyaong mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niniwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? So, ayan, alam niyo, kung titingnan po natin, no, kung ma-appreciate natin itong Romans chapter 28, dito ipinapakita ang sukdulang pag-ibig ng Diyos sa bawat mananampalataya. Na even yung mga positive at negative na mga nangyayari sa buhay natin, lahat yan sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. At ito yung na-realize ni Asa, no? Kung may version ng Romans 8:28, ito yung na-realize niya sa matandang tipan. At nawa ito din po yung ma-realize ng bawat mananampalataya, ng bawat isa sa atin. So when we are discouraged, ito po yung ating conclusion, when we are discouraged, look unto Jesus, the source of strength and encouragement. Go to God's presence and find security and peace. May mga pinagdaraanan ba kayong problema, pagsubok, nadi-discourage pa kayo sa buhay? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Siya ang source ng iyong lakas. Siya ang source ng encouragement na iyong hinahanap. Siya ang source ng kapayapaan na hindi natin matatagpuan sa mundong ito. At ito yung na-realize ni Asa, no? The realization of Asa towards God. Nung nakita niya yon, na-encourage siya. Muling sumigla ang kanyang puso. Muling sumigla ang kanyang pananampalataya. Kaya alam po natin, marahil gusto ko lang pong i-encourage yung bawat isa. Kapag may problema ka, kapag may pagsubok, yung iba ang ginagawa, liliban sila. Lalo kang manghihina nun. Kaysa sarilinin mo ang problema at pagsubok, lalo kang lumapit sa Diyos. Lalo kang lumapit sa Panginoon. At mararanasan mo ang kapayapaan higit sa lahat. At pangatlo po, marahil dito tayo magwawakas. Una, nakita natin, no? The reasons of Asap's discouragement. Number 2, nakita rin natin the realization of Asap toward God. Number 3, the results of Asap's realization. So, kung makita rin po natin yan. Isunod po natin to. Verse 25. Sabi niya, sinong sumaksi sa akin sa langit, kundi ikaw? At walang ninanasa ako sa lupa, liban sa'yo. Sabi po niya, ang ganda po nito. Sabi niya sa verse 25, whom I have in heaven but you, and there is none upon earth that I desire besides you. After ma-realize ni Asa na ang hinahanap po niya, walang iba kundi ang Diyos. Ito po yung na-realize niya. Verse 25, sabi ni Asa, sino pang sabi po niya, parang kung ipaparaphrase natin yan, sino pa yung nasa akin na mula sa langit kundi ikaw? At sino pang aking pinaka-desire na nasa dito sa lupa kundi ikaw? Ano sinasabi niya sa Diyos? His full dependence and trust towards God. No, minsan po,
pinapahintulutan ng Diyos ang mga problema at pagsubok sa buhay natin para matutunan nating magdepende sa Diyos, magdepende sa Kanya, hindi sa ating mga sarili at hindi rin sa iba. No? Number 2, ito pa yung resulta, verse 26. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. His realization that he will never depend on himself again. God is the sole source of his strength and richness in Christ. Nakita niyo yun? No? Kaya sabi ni Asaph dito sa verse 26, kahit na-discourage pa ako, kahit may problema pa ako, hindi ako manghihina kasi kasama ko ang Diyos. Parang sinasabi po niyan, ang Diyos ang aking kalakasan, ang Diyos ang aking bahagi, sa Kanya ang aking buhay, sa Kanya ang aking lahat. No, di po ba napakaganda? Kanina, kung babasahin natin yung mga unang mga talata rito, parang ganyan negative yung mga makikita natin kay Asa. Ngunit dito nakita natin, nung na-realize po niya ang kapangyarihan, pag-ibig at kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay, na-realize niya, hindi na niya kailangan magdepende sa kanyang sarili, kundi magdedepende siya solely sa ating Panginoon. Verse 27, gusto ko rin pong pansinin po natin to. Sapagkat narito, silang malayo sa iyo ay mga lilipol. Iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid na nagsisiwalay sa iyo. Ito sa mga talatang ito, sa verse 27, nung una doon sa mga unang talata, makita natin, naiinggit siya, nadidiscourage siya kapag nakikita niya yung kalagayan ng mga unbeliever. Pero dito sa verse 27, his envy heart turned into love and compassion. Bakit? Bakit po natin nasabi yan? Kasi tingnan nyo, nasabi niya, yung mga malayo sa Diyos, yung mga hiwalay sa Kanya, kapahamakan yung kanilang mararanasan. Sapagkat sinasabi ng Biblia, ang sino mang wala kay Kristo ay ibubulid sa walang hanggang kaparusahan. At ito'y pang walang hanggang parusa. Bakit? Sapagkat lahat tayo ay makasalanan at tayo magbabayad sa ating kasalanan. Ang sabi niya sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nga kung nakikipag-usap man po ako sa sino mang narito na wala pang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ito ang iyong kalagayan. Kaano ka man kayaman, kasikat, you are empty. At nakakalungkot po, ang iyong katapusan ay kapahamakan. What more, no? Kung titignan natin, paano naman po yung mga hindi mananampalataya na marami ding problema at pagsubok at mahirap. Di ba? Parang sabi nga po ng isang mga ngaral, para kang nadoble. Kung naghirap ka na dito, mas maghihirap ka pa after ng kamatayan, doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya nga anong sikreto? Pananampalataya po sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang ginawa doon sa krus. Paniwalaan mo po yun. Pagsisihan mo yung mga kasalanan at tanggapin mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Jesus. At kung babalikan natin itong sa verse 27 sa chapter 73 ng mga awit. Nung una, tinitignan ni Asaph ang mga unbeliever materially. Ngayon nakikita na niya sila spiritually. At yung inggit, yung sana all na nasa puso niya,
Anong nakalagay ngayon? Sana maligtas din sila. Awa, pag-ibig, at habag para sa mga hindi mananampalataya. Sana po ganun din tayo. At dito sa verse 27, o verse 28, marami po sa ating pagwawakas. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. He realized that nothing to be compared in a close relationship and close fellowship with Jesus. Nakita niya na walang maikukumpara sa isang malapitang pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Na higit pa sa material, higit pa sa pinansyal, higit pa sa pisikal, yung mga spiritual na bagay. At dito makikita din natin yung his full trust, yung kanyang buong tiwala sa Diyos. At ito po, katapos po niyang na-realize po yan, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Gusto ko rin pong pansinin natin, upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. He wanted to share God's mighty works in his life. Kung titignan po natin yan, ito yung nagiging life testimony ni Asa. Nung una, akala niya na ang sagot ay sa pagtingin sa kanyang sarili, sa iba. Hindi pala. Nakita niya na ang kanyang talagang kailangan, walang iba kundi ang Diyos. Na ang kanyang kayamanan, walang iba kundi ang pakikipagrelasyon niya sa Diyos. At nakita niya ang pag-ibig at walang hanggang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa kanyang buhay. At dahil nakita niya yon, gusto niyang i-share yon sa iba. Gusto niyang sabihin yun sa iba. Kaya kung i-apply po natin yan sa mga buhay natin ngayon, ito yung i-share natin, sabihin natin ang ating Panginoong Hesus sa ibang mga tao. Kung paano sa kanyang pag-ibig at biyaya ay naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. From discouragement to strength. Mula sa kalungkutan, papuntang kagalakan. Sa panghihina, sa kalakasan. Ito po yung mga naranasan ni Asa. Kumusta po? Kumusta po tayo mga kapatid? Kumusta tayo mga kabataan? Alam nyo, isa sa mga stage ng life, ng buhay sa tao. Kapag isa kang kabataan, ito yung time na may expose ka sa maraming tao, may expose ka sa iba't ibang mga bagay. Makikita mo ang ganda o ang buti ng ibang mga bagay. Pero nawa, isa lang ang maitanim sa iyong mga puso. Sa lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, kabigatian. Sinabi na yan, pinagpauna na yan ng ating Panginoon. Ngunit, huwag tayong ma-discourage. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ang Diyos, ang siyang tutulong at kagabay sa atin. Kaya nawa po tayo ay lalong magdepende sa Kanya. Lalong lumapit sa Kanya. Lalong pagyabungin ang ating pananampalataya sa Kanya. At marirealize natin ang mga na-realize ni Asa sa buhay na ito. At gamitin din tayo ng Diyos upang i-share, ibahagi sa iba ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaluwalhatian sa pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Marahil hanggang doon lamang ang ating pagbubulay at nawa po ay na-realize natin, no? Hindi tayo nagbukas doon sa discouragement, kagaya ng nangyari kay Asa, kundi encourage tayo at ma-realize natin yung naging results
ng encouragement na naranasan ni Asa sa kanyang buhay. At nawa, kumilos po ang Diyos, ganyan din po ang ating maranasan sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyaya po ng gabing ito sa pagbubulay sa inyong pong mga salita. At patuloy po naming panalangin, nawa tulungan niyo po kami na huwag kaming magtiwala sa aming mga sarili, huwag kaming tumingin sa aming mga sarili, kundi lalo po kaming magdepende po sa inyo. Lalo po kaming manangan po sa inyo. Payabungin ang aming pong pananampalataya, ang aming pong personal na pakikipagrelasyon sa aming Panginoong Hesus. Dalahan ko po kung meron man po na wala pang tunay na pagkakilala, na may tulungan niyo po siya na ma-realize po niya ano man pong kalagayan ng kanyang buhay. Nasa mabuting kalagayan man po siya o nasa mahirap na kalagayan. Ang naghihintay po sa kanya ay walang hanggang kapahamakan dahil po sa kanyang mga kasalanan. Ngunit gusto niyo po siyang maligtas kung kanya pong tatanggapin at sasampalatayanan ng aming pong Panginoong Hesus bilang kanya pong sariling tagapagligtas. Patubayan niyo po ang gabing ito, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, ingatan niyo po ang mga kapatid na wala po, at i-bless niyo rin po ang mga nakakapakinig kasama namin sa aming pong Facebook Live at sa aming YouTube. Ito pong lahat ay sa mutiling, sa matamis sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, sige po, bago ko po ibigay sa ating MC, kung meron po tayong question, ay open po tayo dahil Bible study po ang ating pong pag-aaral sa oras pong ito. O kaya kung meron po tayong realization, mga youth, or meron tayong testimony ay na-related dito sa ating pinag-aaralan, ay maaari nating sabihin, maaari nating i-share po sa bawat isa. Sige po, pwede na po tayo sa mga question and answer. Okay, wala po ba tayong question? Last call po. Okay, sige po. Kung wala po tayong mga katanungan, baka meron po tayong gusto pong i-share or reflection. Pwede rin po tayong mag-open ng mic. Okay, sige po. Marahil yung silence po natin ay nawa po ay napagpala po tayo at tunay nga po na naging encouragement sa atin ang pagbubulay natin sa mga salita ng Diyos. Marahil po ay balik ko na po sa ating pong MC. Good evening and God bless sa bawat isa. Purihin ng Diyos at ating pasalamatan sa ating narinig na mensahe mula sa salita ng Diyos. Kung sakali man sa ating pagkatapos ng ating pag-aaral na ito, kung sakali man nagkaroon tayo ng biglaang katanungan, dahil sa ngayon ay nakita ko naman na ang bawat isa sa atin ay na-bless at nawa ay naging malinaw ang mensahe na nais iparating sa atin. Pero kung sakali man nagkaroon tayo ng mga katanungan, huwag tayong mahiya na itanong sa ating tagapagsalita, sa amin din, sa tulong at biyaya ng Panginoon sa kanyang mga salita ay sisikapin na bibigyan ng kasagutan. At ngayon, tayo ay umawit bilang ating pagbubulay sa ating mensahe ngayon. Awitin natin itong iniaalay ko ang lahat.
Ngayon naman po, para sa ating closing prayer, hilingin natin kay Brother Renmark na pangunahan tayo. Brother Renmark. Sige po, tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan po sa mabiyayang gabi na inyo pong ipinagkaloob po sa bawat isa po sa amin upang muli kami po ay magsama-sama sa pamamagitan po ng online para sa amin po pag-aaral ng inyong pong mga salita. Salamat po Ama sa mga katotohanan po na inyo pong ipinakita sa bawat isa. Nawa Ama, tulungan po ninyo kami na ituon po namin sa inyo ang aming pong puso't isipan at makita po namin ang biyaya na inyo pong ipinagkakaloob po sa bawat isa po sa amin, lalo tigit ang biyaya pong kaligtasan na ibinibigay po ninyo sa mga sumasampalataya po sa aming pong Panginoong Yesus. Maraming salamat po Ama at nawa dalangin po namin, tulungan po ninyo kami upang maibahagi po namin sa iba pong mga tao ang aming pong Panginoong Yesus na siya po ay namatay, inilibing at muli pong nabuhay upang magkaroon po ng kaligtasan ng sinunod pong sumampalataya po sa Kanya. Pangunahan po ninyo kami sa aming pong lakad sa pang-araw-araw po naming pamumuhay.
Salamat po ng marami, Ama, maging din po sa inyo pong anak na ginamit na nagturo po ng inyo pong mga salita. Ang dalangin po namin na patuloy po ninyo siyang pangunahan, bigyan po ng katalinuhan po na nagmumula po sa inyo, at ingatan niyo po siya at ang kanyang pong buong pamilya upang patuloy niyo po siyang magamit sa kanyang pong paglilingkod po sa inyo pong mga gawain. Salamat po ng marami, Ama. Ingatan po ninyo ang bawat isa po sa amin at pangunahan din po ninyo ang mga kapatid po na hindi po namin nakasama sa pag-aaral po na ito, at nawa sa mga susunod pong ganito pong pagkakataon ay makasama po namin sila na nagpupuri at nag-aaral po ng inyong pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, at ibinabalik po namin ang pinakamataas na puri at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Good evening and God bless po. God bless po. Good evening. God bless.